4 na magkakaibigan, 4 na estudyanteng uhaw sa katotohanan sa likod ng mga urban legend. Ang destinasyon nila, isang liblib na probinsya na kilala sa tawag na Baryo ng Aswang. Para sa kanila, isa lang itong thesis, isang pakikipagsapalaran. Hindi nila alam, ito na ang huling thesis na gagawin nila. Pagtawid pa lang ng kanilang sasakyan sa arko ng bayan, parang biglang nag-iba ang lahat. Bumigat ang hangin, parang may nakadagan sa mga balikat nila. Ang mga bahay na kanina'y mukhang bago sa litrato, ngayon ay tila nilamon na ng panahon, kupas, luma, at nababalot ng kakaibang katahimikan. Kahit katanghalian, parang laging may anino sa bawat sulok. Isang matandang babae ang nakasalubong nila, nakangiti pero walang emosyon. "Magandang araw, mga dayo," sabi niya. "Mag-ingat kayo sa paglubog ng araw. Dito, ang gabi ay may sariling buhay." Hindi nila pinansin, itinuring lang na bahagi ng lokal na kwento. Nagpatuloy sila sa paglilibot, kumukuha ng mga litrato, naghahanap ng mga taong makakausap. Pero wala. Walang ibang tao sa daan. Walang ingay, walang buhay. Ang tanging naririnig lang nila ay ang sarili nilang paghinga at ang kaluskos ng mga tuyong dahon. Bigla isang pakiramdam ng panganib ang bumalot sa kanila. "Pre, parang may mali dito," sabi ni Marco, ang pinakamatapang sa grupo. "Uwi na tayo." Sumang-ayon ang lahat. Mabilis silang sumakay sa kotse, pero habang papalayo sila, napansin nilang pamilyar ang kanilang dinadaanan. Ang kanto na nilikuan nila kanina, heto na naman. Dumiretso sila, pero pagkalipas ng ilang minuto, bumalik na naman sila sa parehong kanto. Paulit-ulit, paulit-ulit. Ang daan palabas ay parang isang sirang plaka, ibinabalik sila sa simula. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagpipinta ng kulay kahel at pula sa kalangitan. Maganda sana kung hindi lang kasabay nito ang paglamig ng hangin at ang pagtindig ng kanilang mga balahibo. Desperado na silang makalabas. Pinaharurot nila ang sasakyan, pero sa bawat pag-ikot, naroon pa rin sila sa gitna ng baryo. Sa isang iglap, namatay ang makina ng sasakyan, ayaw nang umandar, at kasabay ng pagkawala ng huling sinag ng araw, nagsimulang magbukas ang mga pinto at bintana ng mga bahay. Isa-isang nagsilabasan ang mga residente, pero hindi sila ordinaryong mga tao. Ang kanilang mga leeg, dahan-dahang humahaba. Ang kanilang mga kuko, tumutulis na parang mga patalim, at ang kanilang mga ngiti, umaabot mula tenga hanggang tenga, nagpapakita ng mga ngiping hindi pang tao. Nagtakbuhan ang magkakaibigan. Nagkahiwa-hiwalay, sigawan, takot. Ang bawat eskinita ay isang bitag. Narinig ni Ana ang sigaw ni Jay. Paglingon niya, nakita niya itong kinakaladkad ng isang nilalang na may mahabang dila papasok sa isang madilim na bahay. Sumunod ang sigaw ni Lisa. Nawala na rin siya sa dilim. Naiwan si Marco at Ana, magkahawak kamay, tumatakbo ng walang direksyon. Sa harap nila isang pader ng mga residente ang nakaharang, lahat nakangiti sa kanila. Wala nang labasan, bulong ng isang boses sa kanilang likuran. Isang hiyaw ang narinig sa buong baryo at pagkatapos katahimikan. Kinabukasan, isang sasakyan ang natagpuang abandonado sa gilid ng daan bago pumasok sa arko ng bayan. Walang tao sa loob. Ang tanging naiwan ay isang kamera at sa huling larawan, 4 na anino ang nakatayo, nakangiti mula tenga hanggang tenga, nag-aabang. Sa susunod na mga dayo, ang gabing yon walang umalis. At sa baryong iyon, walang sino mang umaalis. Nagiging bahagi sila ng gabi, magpakailanman. Kung mapadaan kayo sa isang lugar na tila mali, huwag na kayong magdalawang isip. Umuwi na kayo habang may araw pa. Dahil may mga gabi na hindi na sinusundan ng umaga. Salamat sa panonood. Mag-iingat kayo palagi at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga kwentong magpapatayo ng inyong mga balahibo.